Sa ngayon po ba as we speak, magkano pa rin po ang utang sa inyong hanay ng PhilHealth? Ang estimate po namin around 6 billion po. So kung tama po yung kanilang ni-report na 20 billion, ang 14 billion sa government at kami po yung mga around 6 billion pa po. Okay, 6 billion. Sir, Dr. De Grano, matagal na po tayo nag-uusap tungkol sa Oo, isyong ito. Panahon pa po ni Pangulong Duterte. tama. Meron ho bang pagbabago sa proseso ng pagbabayad po sa inyo? Bumilis-bilis po ba naman ito? So far naman po, yung pong tinatawag natin na current accounts, ibig sabihin po for the past 60 to 120 days, medyo naramdaman po naman namin na bumilis yung pagbabayad nila. Pero yung sinasabi po namin pagkakautang na yan, siguro 2 to 3 years ago na po yan. Yung nga din po, kasi ang sinasabi din po ng mga nasa gobyerno na mga ospital, ang iba ho dito, 2 taon na sinisingil sa Oo. PhilHealth. So, yung current kasi, mas maganda nga rin po yan kasi nga ito yung, kumbaga, pinakabago, no, na billing. Oo, Opo. ano ba problema doon sa matagal ng utang sa inyo daw? Ba't di kayo nababayaran? Yan po ang sinasabi namin. Lagi po ang sinasabi nila ay makipag-reconcile kami. So, ang ginagawa naman po namin, nire-refile namin, sinasabi namin kung ano yung kakulangan. At sinadjust ko nga po kay President Ledesma, kung wala naman silang makita na pagkakamali o fraudulent claim dyan, ay di bayaran na kami. Kasi kung meron talaga akong fraud, sabi ko, di kasuhan nyo naman yung mga ospital na sa tingin nyo ay talagang gumagawa ng mali. Kung wala po, bayaran na lang po. Oh, so ano po ang sabi sa inyo? Sabi po nila, pagpapatuloy yung negotiation at saka reconciliation, yun nga po, umabot na ng mahigit na 2 taon, 3 taon na po. Yun. Meron ako sorry po kasi ako po na hindi nasa ospital ho na manggagawa frustrated. Kasi meron din po akong mga kamag-anak at kaibigan ng mga doktor. Opo. At yun din po man ang kumbaga ang inilalambing din sa akin minsan na itong PhilHealth daw pagkabagal magbayad din sa kanila. May mga doktor din po naman na dyan din po umasa, di ba? Opo. Sa hanay po ng inyong mga doktor sa pribadong ospital po ninyo, ganun din ho ba? Meron ba kayong kompetasyon din? Kapag ba sinabi natin na 6 billion ng utang, more or less mga magkano sa mga doktor doon? Siguro po sabihin na natin 30% po doon ay professional fees. Ayun. So, ano po ba? Malaki po billion. yun. Billion din po 1.8 iyon. Ano billion. po? Opo. Opo. Sige po. So, yun nga po. Matagal na po ito. Hanggang ngayon, ito ganun pa rin po. Will you suggest anything to make this easier for everybody? Well, yun nga po, dapat po talaga naayos na kaagad yan kung pinagpatuloy po nila yung kanilang pinatawag natin digitalization, no po, para nasa ganun po walang mga natatago diyan, kasi ang naisip po namin bakit ayaw nilang bayaran kung talaga naman pwedeng bayaran, po yun nga po, hindi na sabihin nila hanggang ngayon hindi pa tapos yung kanilang digitalization, yung computerization nila, yun po ang ginagawa nilang dahilan po. Computerization nila. Nila po. Opo. Well, opo, kasi nga ang makakasagot lamang din diyan ay sila na hindi Sila po. naman po din napayag ngayon po sa amin ng panayam, lalo na ang kanilang presidente at si CEO. O sige po. So sa ngayon naman po so far, how do you adjust dito po sa inyong operational expenses considering po na malaki-laki rin po ang 6 billion pesos? Paano po ito? Kasi doon sa mga government hospitals, inaamin mismo po ng Secretary ng DOH na nagkakaproblema sa supplies. Kami naman po, yung iba, nung nagkaroon po ng problemang ganyan, ang iba po nag-downsize na mga pribadong ospital. Ibig sabihin po, instead na halimbawa, sabihin natin na 90 beds, ginawa nilang 50 beds muna. Nang sa ganun po, pati yung manpower complements, bumaba. Nang sa ganun po, mapagpapatuloy po namin ang serbisyo kahit po hindi kulang ang pondo. Pero nung medyo maayos po ang pagbabayad nila, medyo nakakahabol-habol na naman po tayo. Pero still, yun nga po, malaking halaga din pa po yung pagkakaulit.